sa judicial affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Idinitalye ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paanong nabuo ang bilyong-bilyong pisong Senate Leadership Fund. Iginit naman ng Malacanang na hindi alam ni Pangulong Marcos ang tungkol sa Senate Leadership Fund. Report si Joseph Moro. Nang tumestigo sa Sandigan Bayan kahapon, inihayag ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na nagkaroon ng bilyong-bilyong pisong alokasyon para sa mga senador noong 19th Congress. Yan ang leadership fund na layon daw na mapondohan ng mga priority infrastructure projects ng mga senador. Sa judicial affidavit ni Bonoan na eksklusibong nakuha ng GMA News, isinaad ni Bonoan na isinumbong niya kay Pangulong Marcos na natatapyasan ng budget para sa mga proyekto ng DPWH dahil sa insertions ng mga mambabatas. Ikinaalarma raw ito ng Pangulo at iniutos na tiyaking equitable o makatarungan ng paglalaan ng pondo sa lahat ng rehiyon. Kasunod nito nabuo ang Senate Leadership Fund. Sabi ni Bonoan, alam ng gabinete ng Pangulo na doon kinukuha ang pampondo sa mga proyekto ng mga senador. Sinimulan daw ito sa 2024 budget at hanggang 24 billion pesos ang Senate Leadership Fund kada taon. Walang itinakdang halaga kung magkano may lalaan kada senador dahil nasa discretion daw ito ng nakaupong Senate President. Di bababa sa 500 million pesos ang pwedeng ilaan kada senador. Di bababa sa 1 bilyong piso naman para sa Senate President at Chairman ng mga major committee. Para makagamit ng Senate Leadership Fund, kailangan daw magsumite ng project list ng senador sa DPWH na siya naman magbe-verifika sa mga ito. Sa 2024 budget, 13.29 billion pesos na Senate Leadership Fund ang inavail ng Senado batay sa records ng DPWH. Ang kausap daw noon ni Bonoan ay sinoy Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa 2025 budget, nasa 21 billion pesos ang inavail ng Senado. Sinoy Senate President Francis Chis Escudero naman ang nakausap ni Bonoan. Nauna nang iginiit ni Zubiri na ni minsan ay hindi raw siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Escudero. Para sa mga kongresista naman, sinabi ni Bonoan na hindi bababa sa 500 million pesos ang alokasyon kada distrito. 120 million pesos naman ang inilaan sa mga proyekto ng mga party list representatives noong 2023 at 2024 na itinasa 150 million pesos noong 2025. Sabi ni Bonoan, bumuo sila ng formula kung paano hahatiin ng pondo sa mga kongresista at ikinonsulta daw ito kay nooy House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Saldico at iba pa. Tinanggap naman daw ng liderato ng Kamara ang formula at sinimulang ipinatupad noong 2023. Ginamit din daw ito sa taong 2024 at 2025. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Romualdez at Co. Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang judicial affidavit, hindi raw naging matagumpay ang Senate Leadership Fund at mas lalong dumami pa raw ang tapyas sa budget ng DPWH para sa taong 2024 at 2025. Tunayan, tumaas pa raw sa lampas 1 trillion pesos ang budget ng DPWH para sa taong 2025 dahil sa mga congressional initiatives o mga proyektong wala naman sa mga proyekto ng DPWH. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, may listahan si Bonoan ng mga pangalan ng mga kumuha ng Leadership Fund at mga nasa likod ng insertions. Ayon kay Senador Ping Lacson, wala ng Leadership Fund sa 2026 budget. Tiniyak naman ng Malacanang na wala ring Leadership Fund sa 2027 budget. No Leadership Fund under 2027 budget. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon. Tinanong ang palasyo kung alam ng Pangulo ang tungkol sa Senate Leadership Fund sa 2024 at 2025 budgets. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. Hindi niya ito kinover up. Ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Joseph Morong, GMA News.